Sinabi ni Fang Ping na susundin na raw niya ang plano na binanggit ni Qin Fengqing, good luck na nga lang daw sa kanila kung magawa niyang mapigilan ang rank 4 na kinakalaban nito. Umatake na ang ating bida gamit ang 4 consecutive slashes ng kanyang manic explosion. Nabahala ang rank 4 martial artist noong may maramdaman nito sa kanyang tagiliran. Paglingon nito sa kanyang gilid ay nakita niya na papasugod na sa kanya si Qin Fengqing. Pinatay agad ni Qin Fengqing ang lalaking ito gamit ang kanyang ultimate move. Nangamba si Qin Fengqing noong maramdaman nito ang pag-atake na magmumula sa kanyang likuran. Agad na pinigilan ni Fang Ping ang catacombs martial artist na gustong pumatay kay Qin Fengqing. Tumilapon si Qin Fengqing noong magtagpo ang pag-atake ng isa nilang kalaban at ng ating bida. Sinabi ni Qin Fengqing na hindi pa raw niya makakayang makipaglaban. Ang ating bidang araw muna ang bahala habang hinihintay niyang bumalik ang kanyang nagamit na vitality. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang hanggang 2 pag-atake lang daw pala ang kaya nito. Nangatwiran si Qin Fengqing ng mga rank 4 nga raw ang kanilang kalaban kaya malaki ring vitality ang kinakailangan niyang gamitin para mapatay niya ang mga ito. Nainis si Qin Fengqing noong siya na naman ang pinuntirya ng rank 4 martial artist na kanilang kinakalaban. Sinabihan niya si Fang Ping nang gumawa nga raw ito ng paraan dahil nanganganib nga raw ang kanyang buhay. Sinabi ni Fang Ping na magagawa niya raw depensahan ang mga pag-atake ng kanilang kalaban pero hindi niya raw ito mapapatay agad gamit ang kanyang manic explosion. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang wag na nga raw itong magdahilan at protektahan na lang daw siya nito. Sinabihan din ni Fang Ping si Qin Fengqing nang napakahina naman daw pala nito. Kung may teknik nga lang daw siya na kasing lakas ng teknik nito ay napatay na raw sana niya ng isang pag-atake ang kanilang kalaban. Tumugon si Qin Fengqing nang si Fang Ping nga raw ang mas walang silbi sa kanila. Nakaka-atake man daw ito ng magkakasunod pero walang-wala nga raw ito kumpara sa kanyang ultimate move. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang wag nga lang daw itong umatake ng umatake sa sandata ng rank 4 martial artist. Kung marami nga lang daw siyang vitality na gaya nito ay kanina pa raw sana niyang napatay ang kanilang kinakalaban. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang ituro nga raw nito ng maayos kung ano ang kailangan niyang gawin. Tumugon si Qin Fengqing nang kailangan nga raw nitong hulaan ang sunod na gagawin ng kinakalaban nito. Ang bawat martial artist nga raw ay nakasanayan ng bawiin ang gamit ng mga itong sandata pagkatapos ng mga itong umatake. Sinabi ni Qin Fengqing na dapat nga raw gumawa ng mga counter-attack ang ating bida base sa galaw ng kinakalaban nito. Sinabi rin ni Qin Fengqing na kalat-kalat nga raw ang vitality na ginagamit ni Fang Ping sa hawak nitong sandata. Dapat nga raw nitong ipunin sa talim ng hawak nitong sandata ang ipinapalabas nitong vitality gaya na lang ng proseso sa paggamit nito ng puncture kick. Sinabi ni Fang Ping na isa pa rin daw bagay ang hawak niyang sandata at hindi niya raw ito magagamit na kagaya ng paggamit niya sa kanyang mga kamay at mga paa. Ipinayo ni Qin Fengqing nang isipin nga lang daw ng ating bida na parang karugtong ng katawan nito ang gamit nitong sandata, mag-concentrate nga raw ito para mailagay nito sa talim ng sandata ang inilalabas nitong vitality. B-grade weapon nga raw ang ginagamit ni Fang Ping kaya mas madali nitong magagabayan ang vitality nito sa tamang pwesto. Sinabi ni Qin Fengqing na nasasayang nga lang daw ang ganda ng sandata ng ating bida at ang dami ng vitality nito. Kung nasa kanya nga lang daw ang sandata at talento nito ay nakikipaglaban na raw sana siya ngayon sa mga rank 7 martial artist. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang tumigil na nga raw ito sa pagyayabang. Sinubukan ng ating bida na isipin na parte ng kanyang katawan ang ginagamit niyang sandata. Naisip niya rin na gamitin ang kanyang mental strength sa kanyang B-grade weapon. Nagulat si Fang Ping noong magtagumpay ang paraan na kanyang naisip, nararamdaman ng araw niya na parang konektado na sa kanyang katawan ang gamit niyang sandata. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang mag-focus nga raw ito at harangan nga raw nito ang pag-atake ng kinakalaban nilang rank 4. Sinubukan naman ni Fang Ping na gamitin ang kanyang mental strength para idirekta ang kanyang vitality sa talim ng kanyang sandata. Matagumpay din itong nagawa ng ating bida kaya huminto na ito sa pagdepensa at nagsimula na itong umatake. Nagulat ang Catacombs rank 4 martial artist noong mawasak ni Fang Ping ang ginagamit niyang sandata. Umatake ulit si Fang Ping para wakasan na ang buhay ng kanyang kinakalaban. Nahati ang katawan ng lalaking rank 4 martial artist sa pag-atake na isinagawa ng ating bida.
Ngumiti si Fang Ping at sinabihan si Qin Fengqing ng magandang araw ang payo na ibinigay nito sa kanya. Tumugon naman si Qin Fengqing ng mabuting araw at mabilis itong naintindihan ng ating bida. Naisip ni Qin Fengqing na mukhang hindi na nga rin daw magtatagal at magagawa na rin siyang mapatamaan ng walang hiyang ito. Naghanap na ulit si Fang Ping ng mga resources sa pinatay niyang catacombs martial artist. Sinabihan niya si Qin Fengqing nang ito na raw ulit ang dumukot sa puso ng napatay niyang kalaban. Nagulat si Fang Ping sa pangyayari na kanyang nasaksihan. Nakita nila na napuruhan si Advisor Wu ng mid-ranked martial artist na kinakalaban nito. Nagluwa na si Advisor Wu ng napakaraming dugo dahil tinamaan mismo ang puso nito. Hindi makapaniwala si Fang Ping na ganoon ang sasapitin ng isa sa mga teaching advisor na namuno sa kanilang misyon. Sinipa na agad ng mid-ranked martial artist ang inatake nitong si Advisor Wu para maatake na rin ito ang ibang mga estudyante at mga teaching advisor. Nagalit si Qin Fengqing noong makita nito ang nangyari kay Advisor Wu. Kumain ito ng isang pill para mabilis na madagdagan ang kanyang vitality. Agad nitong inatake ang lalaking mid-ranked martial artist para maipaghiganti ang pagkamatay ni Advisor Wu. Naisip ni Fang Ping na nabanggit nga raw sa kanya ni Qin Fengqing na mahihina lang ang mga civilian catacombs martial artist, nagagawa nga raw nitong makapatay ng mga rank 4 kaya inakala niya na ganoon rin kalakas ang ibang mga teaching advisor. Naisip niya nga raw kanina na kayang-kayang ubusin ng mga teaching advisor ang mga kalaban ng aatakihin nilang kampo, pero hindi nga raw pala ganoon ang realidad ng totoong mundo. Maaari pa rin daw ang mga itong mamatay sa gitna ng labanan o kaya naman ay magtamo ng malaking pinsala na wawasak sa karera ng mga ito sa pagtuturo. Naisip ni Fang Ping na ngayon niya pa nga lang daw lubusang napapagtanto na maraming nagsasakripisyo sa loob ng isang digmaan at maraming tao ang namamatay. Sinabihan ng isang teaching advisor ang ating bida nang kumilos na raw ulit ito, tulungan nga raw nito ang ibang mga estudyante na napapalibutan ngayon ng kanilang mga kalaban. Naalala ni Fang Ping ang sinabi ni Advisor Luo Yishuan na wala raw lugar ang pagluluksa sa loob ng catacombs, ang tanging magagawa nga lang daw nila ay ang magpalakas para mabago nila ang kanilang kapalaran. Tumugon ang ating bida sa kausap niyang teaching advisor na tutulungan na nga raw niya ang ibang mga estudyante. Nagsama-sama sa isang lugar ang mga rank 3 students para maprotektahan nila ang likuran ng isa't isa. Humiyaw si Fang Ping para kuhanin ang atensyon ng iba nilang mga kalaban. Bago pa man ang mga ito makareact ay agad na niya ang mga itong inatake. Ipinaalam ni Fang Ping sa ibang mga estudyante na aatakihin niya raw ang mga nakapalibot na kalaban gamit ang kanyang sunod-sunod na pag-atake, tapusin na nga lang daw ng mga ito ang mga mag-aagaw buhay na kalaban. Nakinig naman ang lahat ng mga estudyante sa estratehiya na binanggit ng ating bida. Dinagdagan agad ni Fang Ping ang kanyang vitality para sa mga isasagawa niyang pag-atake. Pinadaanan niya ng malalakas na pag-atake ang lahat ng mga martial artist na nakapalibot sa mga kasamahan niyang estudyante. Habang patuloy siyang umaatake ay napagtanto niya na masyadong araw niyang pinupuwersa ang kanyang katawan. Sa dami ng kanilang mga kalaban ay ilang beses na ring natatamaan ang ating bida. Siya na rin ang naging pangpain ng kanilang grupo para malikuran nila ang kanilang mga kalaban. Napaisip si Fang Ping kung gaano na raw kaya karaming dugo ang nawala sa kanya. Nagagawa niya man daw mapuno ang kanyang vitality pero nakakaramdam na nga raw siya ng pagkahilo ng dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Mahigit nga raw sa 300 kalaban ang kailangan nilang labanan at hindi na nga raw nila mapapatay ang lahat ng mga ito. Nagbigay na ng hudyat ang isang teaching advisor nang aatras na raw sila dahil tapos na raw ang 15 minuto. Tumingin si Fang Ping sa mga nakabagsak na kalaban na kanilang napatay. Agad niya ang mga itong kinapkapan ng mga resources na maaari niyang mapakinabangan. Sinabihan ng isang teaching advisor ang ating bida nang bilisan ng araw nito at kailangan na raw nilang umatras. Tumakbo agad si Fang Ping hanggang sa maunahan na niya ang ibang mga umaatras na estudyante. Naisip ng lalaking teaching advisor na naiintindihan na raw niya kung paano nakatakas ang ating bida sa kamay ng isang rank 6 na kalaban, napakabilis nga raw pala nitong tumakbo. Sinabihan ng mga teaching advisor ang mga kasama nilang estudyante nang maaari na raw ang mga itong huminto sa pagtakbo dahil malayo na raw sila sa kampo ng mga kalaban. Tinanong ni Fang Ping kung gaano raw karami ang namatay sa kanilang panig. Natahimik ang mga teaching advisor noong itanong din ng ating bida kung paano na raw ang katawan ng mga ito.
Tumugon ng isang lalaki na namatayan daw sila ng 4 na teaching advisor at 2 estudyante, makukuha nga lang daw nila ang katawan ng mga ito kapag natapos na ang digmaan. Lahat nga raw sila doon ay kakaunti na lang ang natitirang vitality, hindi nga raw sila maaaring bumalik sa kampo ng kalaban at ilagay sa panganib ang kanilang buhay para lang kuhanin ang katawan ng mga namatay nilang kasamahan. Sinabi ng lalaking teaching advisor na namatayan man daw sila ng 6 sa kanilang panig pero mahigit nga raw sa 200 kalaban ang kanilang napatay. Napatay nga raw nila ang lahat ng rank 1 at rank 2 martial artist ng kalaban at marami rin daw silang napatay na rank 3, rank 4 at rank 5. Sinabi ng lalaking teaching advisor na alam nga raw niya na hindi na ang mga ito makapaghintay na makuha ang matatanggap ng mga itong bounties. Ayaw niya nga raw makarinig ngayon ng kahit na anong reklamo. Lahat nga raw ng mga ito ay makakakuha ng mga pills mula sa kanilang military department para sa ginawa ng mga itong pakikipaglaban. Sinabi ni Qin Fengqing na wala naman daw silang dapat na ireklamo, kung tutuusin nga raw ay mas madali pa ito kumpara sa ibang mga misyon na ibinibigay ng military department. Inilabas ni Fang Ping ang ilan sa mga nakuha niyang pills at energy stone para ipamigay sa ibang mga estudyante. Sinabi ng isang lalaki na itabi na lang daw ito ng ating bida, kung hindi nga raw sila nito tinulungan ay baka namatay na sila sa kampo ng mga kalaban. Nagsalita rin ng isang estudyante na alam nga raw nilang lahat kung gaano kalaki ang naging kontribusyon ng ating bida sa isinagawa nilang misyon. Sinabi ni Fang Ping na hindi naman daw ganoong kalaki ang halaga ng mga ito, mahihirap nga raw ang mga catacombs martial artist na kanilang napatay. Nakapagtabi na nga raw siya ng para sa kanya kaya gamitin na nga raw ng mga ito ang ibinibigay niyang resources para magamot na agad ng mga ito ang tinamo ng mga itong pinsala. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung maaari rin daw ba siyang kumuha. Naisip naman ni Fang Ping na talagang wala nga raw kahihiyan si Qin Fengqing. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ibang mga estudyante nang tanggapin na nga raw nila ang mga resources na ibinibigay ng ating bida. Shout out kay Idol Ezekiel Sanchez sa pagbibigay ng 150 academic points. Shout out kay Idol Jess Martinez sa pagbibigay ng 50 academic points. Nakabalik na ngayon sa Hope City ang grupo na kinabibilangan ni Fang Ping. Sinabi ni Advisor Tang Feng na matagumpay nga raw ang misyon na isinagawa ng mga ito. Binanggit rin ito na napagkasundoan nga raw ng kanilang kampo na pauwiin na sa Magic University ang mga rank 2 students. Sinabihan din nito ang ating bida nang sumama na rin daw ito sa mga babalik sa kanilang mundo. Nagtanong si Fang Ping kung bakit kasama raw siya sa mga babalik. Tumugon si Advisor Tang Feng nang marami man daw itong nagawa sa unang pagpasok nito doon, pero kulang na kulang pa rin daw ito sa karanasan. Sinabihan ni Advisor Tang Feng si Qin Fengqing nang maaari na rin daw itong bumalik pagkatapos nilang dumipensa sa first wave of attacks ng mga kalaban. Tumugon si Qin Fengqing nang hindi raw siya babalik, kapag ginawa niya nga raw yun ay hindi siya makakakuha ng kahit na anong loot sa mga mapapatay nilang kalaban. Sinabihan ni Advisor Tang Feng si Qin Fengqing nang wag na nga raw itong magmatigas. Naroon na nga raw ngayon sa catacombs ang 3 Grandmaster ng kanilang universidad na sina Principal Yu Ren, Dean Huangjing at Vice Principal Wu Quishan. Ngayon nga raw na naroon na rin ang kanilang principal, kailangan nga raw nilang siguraduhin na may mga maiiwang batang martial artist sa kanilang Magic University. Hindi makapaniwala si Qin Fengqing na maging ang matandang prinsipal ng kanilang universidad ay lalahok na rin sa magaganap na digmaan. Napaisip si Fang Ping sa mga nangyari sa natapos nilang misyon at sa mga impormasyon na kanyang nalaman. Kakalabas pa lang ngayon ni Qin Fengqing mula sa loob ng isang kwarto. Napansin nito na parang natutulala ang ating bida. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung ano raw ang iniisip nito. Tumugon si Fang Ping nang iniisip niya lang daw ang nangyari kay Advisor Wu, nakasama nga raw nila ito sa kanilang misyon pero hindi man lang daw nila naiuwi ang katawan nito. Balak niya nga raw hanapin ang katawan nito sa sandaling umatras na ang kanilang mga kalaban. Sinabi ni Fang Ping na higit na mas malakas nga raw siya sa mga ito kaya mas malaki raw na responsibilidad ang nakaatang sa kanyang balikat. Hindi rin daw siya babalik kasama ng mga rank 2 students dahil ayaw niya raw na tawagin siya ng iba na isa siyang duwag. Sa katunayan nga raw niyan ay natatakot din naman siyang mamatay, bukod daw sa marami pa siyang gustong gawin sa buhay ay ayaw rin daw niyang malungkot ang kanyang pamilya sa kanyang pagkawala.
Napapaisip rin daw siya kung may maitutulong ba raw ang isang rank 3 na tulad niya lalo na't napakaraming mid-ranked martial artist ang maglalaban sa magaganap na digmaan. Pumasok rin daw sa isip niya na bumalik na lang sa loob ng catacombs kapag naging isa na siyang Grandmaster. Tama nga raw pala ang mga sinabi sa kanya ni Advisor Tang Feng, ayos nga raw na magpalakas muna sila pero kapag hinintay pa raw nila na maging isa silang Grandmaster ay baka napakarami ng tao ang nabura sa kanilang mundo. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung bakit napakakomplikado nga raw ng lahat ng ito. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida ng ano naman daw ang komplikado doon at bakit nga raw ito nag-iisip ng sobra-sobra. Gawin nga raw nito kung ano ang gusto nito, maaari nga raw itong bumalik o manatili doon. Malaki na rin daw ang naiambag nito sa pakikipaglaban sa mga taga-catacombs kaya wala nga raw ibang kukwestiyon sa magiging desisyon nito. Sinabi rin ni Qin Fengqing na ang magagawa nga lang daw nila kina Advisor Wu at sa mga namatay nilang kasamahan ay ang pahalagahan ng ginawa ng mga itong sakripisyo. Sa sandaling pumasok nga raw ang mga ito sa loob ng catacombs ay alam na ng mga ito na kahit anong oras ay maaari silang mamatay, hindi nga raw ang mga ito nagpunta doon para lang mamasyal sa bagong lugar. Sinabi ni Qin Fengqing na naiintindihan niya raw ang nararamdaman ng ating bida dahil unang beses pa lang nito sa loob ng catacombs. Dapat nga raw ay masanay na ito na mamatayan ng kaibigan o ng mahal sa buhay. Nainis si Fang Ping dahil akala nga raw niya ay matino na ang ipapayo nito. Nangatwiran si Qin Fengqing nang wala naman daw masama sa kanyang sinabi dahil maaari daw talaga itong mangyari. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung alam ba raw nito kung bakit madalas siyang lumalakad ng mag-isa. Naisip ni Fang Ping na lagi nga raw nag-iisa si Qin Fengqing simula pa lang nang makita niya ito sa unang araw ng pagpasok niya sa Magic University. Nagulat si Fang Ping noong sabihin ni Qin Fengqing na lahat daw ng mga tao na pinapahalagahan nito ay patay na ngayon. Ikinwento ni Qin Fengqing na pumasok nga raw siya noon sa catacombs kasama ang kanyang mga kagrupo. Naaalala pa nga raw niya na lagi siyang pinapagalitan ng kanilang squad leader nang dahil sa kanyang mga maling desisyon. Sinasabi niya nga raw noon sa kanyang sarili na gagantihan niya ito kapag nalampasan na niya ito ng lakas. Pero hindi na nga raw siya nakaganti dahil maaga nga raw itong namatay, sa huling hiningang araw ng kanyang squad leader ay senisermonan pa rin siya nito at sinasagot pa rin niya ito. Sinabi ni Qin Fengqing na nagalit nga raw siya noon ng sobra at hindi raw siya makapaniwala na masasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. May parte nga raw ng isipan niya na gustong ipaghiganti ang kanyang squad leader at patayin ang lahat ng mga nilalang ng catacombs, pero ang kabilang parte naman daw ng kanyang isipan ay ayaw nang bumalik doon. Dumating na nga lang daw ang araw na parang nasanay na siya na mamatayan ng mga kakilala. Pinayuhan ni Qin Fengqing ang ating bida nang gayahin nga raw siya nito, huwag na nga raw nitong pakaisiping masyado ang mga ganoong bagay. Hindi na nga raw siya masusurpresa kung mamatay man ang ating bida sa mga susunod na segundo. Kaya bago nga raw ito mangyari ay dapat na nga raw nilang paghatian ang mga nakuha nilang resources sa natapos nilang misyon. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung hindi naman daw siguro nito balak angkinin ang lahat ng mga nakuha nito. Huwag nga raw itong masyadong gaaman, maging si Wang Jinyang nga raw ay hindi siya dinadaya ng ganoong katindi. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang umalis na nga lang daw ito sa kanyang harapan. Tumugon naman si Qin Fengqing nang wala nga raw siyang pakialam kung umalis o manatili doon ang ating bida, pero dapat nga raw muna nilang paghatian ang mga resources na kanilang nakuha. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang napakamangmang nga raw nito, kapag sinunod nga raw nila ang kanilang usapan ay wala na masyadong matitira dito. Ang 3 puso nga raw na hawak nito ay nagkakahalaga ng mga 2,800 academic points at kapag hinati nga raw nila ito ng 30 to 70 ay nasa 2,000 academic points ang mapupunta sa kanya. Mga civilian martial artist lang naman daw ang kanilang mga pinatay at wala ang mga itong magagandang sandata, bukod nga raw sa puso ng mga ito ay wala na silang ibang makukuha na maibibenta nila ng mahal. Naisip ni Qin Fengqing na mukhang tama nga raw ang ating bida, kahit pa nga raw makakuha ito ng isang energy stone na bibigat ng 3 gramo ay hindi pa rin ito mahihigitan ang 3 puso ng rank 4 martial artist na nagkakahalaga ng halos tig 700 academic points. Nagkunwari si Qin Fengqing nang may kailangan pa raw siyang gawin, sinabihan niya ang ating bida nang maghiwalay na nga raw sila at huwag na nga raw silang magpakita sa isa't isa.
Sinabi naman ni Fang Ping na tandaan nga lang daw ni Qin Fengqing na ito ang pumili na wag nang hatiin ang kanilang mga nakuhang resources, sana nga raw ay hindi ito magsisi sa naging desisyon nito. Muli na namang napaisip si Qin Fengqing nang dahil sa sinabi ng ating bida. Tinanong nito ang ating bida kung gaano ba raw talaga kalaki ang mapupunta sa kanya. Nagbibiro rin lang daw siya sa sinabi niya na 30 to 70 ang kanilang partihan, hindi rin naman daw sila makakapatay ng 3 rank 4 kung hindi dahil sa tulong niya. Nangatwiran din si Fang Ping nang hindi rin naman daw ito makakapatay ng 3 rank 4 kung hindi niya rin ito tinulungan. Ipinakita na ni Fang Ping ang mga energy stone na kanyang nakuha. Kinwenta ni Qin Fengqing ang halaga ng mga ito, naisip niya na mukhang nagkakahalaga nga lang daw ang mga ito ng nasa 1,200 academic points. Nagpaalam na si Qin Fengqing at nagdahilan na wala naman daw talaga siyang pakialam kahit magkano pa ang kanyang makuha. Sinabi ni Fang Ping na papayag na nga raw siya na kuhanin ni Qin Fengqing ang lahat ng puso ng 3 rank 4 martial artist basta may utang nga raw ito sa kanya na 10 milyon. Tumakbo na agad si Qin Fengqing sa pangamba na baka magbago pa ang isip ng ating bida. Naisip ni Qin Fengqing na wala nga raw siyang pakialam sa utang na sinasabi nito. Mababaliwala rin naman daw ito kapag namatay na ang isa sa kanila.